Silipin natin yung anak ni Whitey. Ayun, no? Iniinis. 1, 2, 3, 4, 5, mga lods. Let it bang, bang. Gandang araw, mga lods. Ayun, no? Nakalima si Whitey. 6 yata yung itlog. Ang napisa, 5. Very good. Galing talagang mamisa ni Whitey. Mahuhusay yung ating mga breeder, mga lods. Titingin-tingin pa. Inakay niya, mga lods, rainbow mutation, mga lods. Ito, nagbabasa ka rin na pag nag-hatch din to, basa eh. Kaya pag lumaki na yun, basa yung pugat, kaya wala bantayan, mga lods. Saan na kayo? Bihira. Mawala yung mga ibon natin, mga lods. Bihira. Uy, ayun. Bakit kayo nasa taas? Mukhang may demolition job nasa taas lahat kayo. Kanina kasi lods mga lods. May pusa. Kaya magagaling mga yan, nakatok-tok kagad. Diba? Dito medyo safe sila. Bagamat di naman sila na ng pusa, pero mataas yung kampante sila na ligtas sila, mga lods. Yung mga kids natin, mga lods. Alerto 24. Tapos yun nga pala, mga idol, yung nagtatanong. Kasi sinagot ko sila by message tsaka sa text, sa comment. Para na rin sa mga kaibon natin na parang hindi silang tatanong, pero gusto rin magtanong. Kasi minsan nagtanong kung ilang ilang araw bago mapisa yung parakeets. So yung mga lods, depende sa dami ng itlog, depende rin sa mapipisa niya, mga lods. Kasi 3 lang itlog niya, more or less nasa 20, totaling 18, minsan wala pinaka sure ball 20 to 24 days yan, mamimisa yan, mga lods. Minsan nagkakamali tayo ng bilang Tapos yun, 6 yung itlog niya, namisa siya 20, pang 20 days. Pipisa niya yung alternate. So kung 7 yung itlog niya, tapos napisa niya lahat yun, mas mahaba yun, mga lods. Kwentahin nyo yung alternate na yan. Kaya naabot siya ng minsan may isang buwan, mga lods. Kasi ang parakeet, mga idol, hindi siya yung ibong di ba may ibon sabay-sabay niyang pinipisa yung mga itlog niya. Itong parakeet, hindi. Mamimisa yan minsan 2 sunod, o kaya yung alternate na araw. Wala akong nakita sa mga ko na namisa siya 2 beses. Napisa 2 kagad sa isang araw. Wala akong nakitang gano'n. Pag namisa siya ngayon, bilang ka na isang araw, palipas ka isang araw, yun, mamimisa na naman yun. Minsan 2 araw nga palipas yung 2 araw na pag marami. Napalipas niya yun. Kasi matalino to, mga lods. Siya, palalakihin niya muna yung 3 inakay niya. Kung 7 yung itlog na fertile, yung 2 hanggang 3 inakay, palalakihin niya muna yun. Tapos saka mag-a-hatch uli. Tapos pag iwa-iwalay niya yun. Matalino yan Kaya makikita nyo, hindi pare-parehas ang edad. Minsan meron may balahibo na, tapos meron wala talagang walang balahibo. Yun yung pinakabunso, mga lods. Kadalasan yun yung nadidisgrasya pag malikot yung mga inakay, kasi nagkukumpulan kasi yan. Kaya pag yan nadaganan, patay ang inakay, mga lods. Kaya yung di ba minsan halimbawa, kasi mga idol, si Tweety, minsan 10 iniitlog niyan, mga lods. Pero ang napipisa niya 7, ganyan. Isang beses siyang namisa ng 9, natandaan ko. Pero
Alam ko patay din yung dalawa eh, pero napisa niya lahat mga lods, fertile. Ngayon ang diskarte ron, halimbawa 8 yung itlog tapos ang mapipisa ron sabihin mo na 6, hindi may 2 hindi mapipisa. Huwag niyo tatanggalin agad, pang cover yan sa mga maliit na inakay. Huwag niyo aalisin hanggang sa lumaki sila, kasi wala namang effect yan mga lods, matutuyo lang naman yan tsaka nyo natanggalin kung talagang malalaki na sila na wala nang maiipit, kasi minsan pananggarin yan ng inahin sa ng hen sa maliit, doon niya nilalagay, yun ang co-cover niya rin minsan, parang suporta, kaya huwag yung tatanggalin mga lods. Yun yung sagot ko doon sa nagtatanong. Yan, medyo kinumpleto ko na ng konti. 20 to 24 days. Pag marami, lalagpas pa yan, lods. Abutin pa ng magit 1 buwan yan. Tapos, kung UV ka lang, lods, huwag kang silip na silip. Tama lang yung halimbawa, kasi minsan obserbahan mo rin yung ibon. Pag medyo maselan yung ibon, alam mo yung maselan na ibon, mga lods, pag binuksan mo, umaalpas palayo, alabas sa pugad, o kaya inaano ka, alam mo yung lulusubin ka. Yun, so ibig sabihin maselan yun. Kaya payaan mo lang, isang silip lang sa umaga, tapos tama na yun. Kung hindi mo matis na hindi silipin, hanggat maaari nga ako nagpa-practice na ako na hindi ko sila masyadong nisilip ko na lang yan pag nampisa na lahat. Tsaka hindi totally, ang mga ibon ko hindi sila masiselan. Kumbaga praktisado to, kaya silipin ko man ang silipin, okay lang. Hindi ko silipin, okay din. Medyo isa lang yung parang nakita kong ron, parang irritable pag sinisilip. Yung mga dilaw, yung mga lutino. Tsaka yung yung crimino. Parehas red eyes yan Yan yung mga medyo siya. 2 lang nilabas kasi nilaglag niya. Yun, medyo masela yan, kaya minsan pinipicture ko siya, pero bihira siya kasi maselan. Baka gurgurin yung yung mga anak niya. Yun lang mga lods. Kailangan pag-aralan mo yung mga ibon. Sa nagtanong kung may alaga ka, pag-aralan mo. Kung hindi maselan, okay yun. Kapag maselan, biyaan mo lang. Kasi sa gusto mo naman yan, mapipisayang kung fertile yan. Gamitin mo na lang yung pag maselan yung ito para sa lahat. Yun nga yung pang-amoy. Tutok lang na gano'n. Di ba may mga batas-batas yung yung ginawa nating nest box. Amoy-amoyin mo. Malalaman mo kung may patay kasi may amoy yun. Di tsaka mo lang yan. Pero kung wala naman, amoy, ako nababanguhan ako dyan yung puga. Nababanguhan ako sa amoy ng kasi maliit pa ako. Mahilig na ako sa ibon, kaya ako dyan, nababanguhan ako sa mga inakay. Kasi nga, didikit-dikit ko pa yan sa parang nakakagigil. Parang gusto mo siyang kurutin mga lods. Tapos, yung naman, kung paano mag-fertile. Maraming mga lods, maraming paraan. Kung may pera ka, sa online meron yan. Pag wala ka namang pera, di sili, kulasimat, yung magic plant, yun, yung supplyan mo ng gulay. Yung mga kutkutin niya, yan, sisigla yung ibon dyan mga lods. Pag naibibigay mo yung niya, yung gusto niya. Yun lang yung mga teknikan mga lods. Yun, mga totally na ko na kaya lang syempre may nagtatanong din. Kaya binabalik ko lang mga lods na kung paano mag-alaga ng parakit. Kaya totally nasagot ko na rin yun na kasi ito, sagutin na natin. Kasi mga nasasagasaan ko lang minsan sa messenger, nagte-text. Lang mga lods, yung nauna, ito para maging successful yung pag-aalaga mo kahit anong klaseng pa yan. Kasi ako namimili ako ng alagaan. Pag maamo, gusto ko siya. Yan, kagaya ng bato-bato, maamo yan Gusto ko siya. Kaso dumating yung
parakit sa buhay ko, di ba, no? Makulay, maraming mutation, eh. Tapos maamo, di, unti-unti kong inaalis yung mga bato-bato ko kasi madami na yung ano eh. So, nung nandito na ako sa parakits, ayun, una-una kasi, pag nag-alaga ka ng ibon, mga lods, dapat, ano ka, mahilig ka sa ibon. Yun ang number 1 doon. Kasi, kung wala kang hilig sa ibon, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging ano. Kasi wala kang hilig eh. Kasi pag wala kang hilig, parang pagmamaneho, wala kang kahilig-hilig wala kang hilig magmaneho ng sasakyan. Hindi ka matututo. Di ba? Ganun lang yan. Kasimple mga lods. Matuto ka man, wala kang hilig. Tas, nag-aralan mo na matuto ka. Pero hindi ganun ka-professional. Di ba? Kasi may professional driver. Merong driver lang. Merong marunong lang magmaneho. Parang ganun mga lods. So, sa pag-iibon, ganun din. Dapat, hilig mo siya. Para maibuhos mo yung ano mo. Yung, sabihin yung, di ko kayang yan eh, kumbaga sa babae, pag mahal mo yung babae, lahat ng, kundi lang makakasama, di ba, binibigay mo, lahat ng hilingin, lahat ng pwede mong yan, binibigay mo. So, ganun sa pag-iibon, mga lods. Para sumigla yung alaga, o kaya para umitlog, o kung ano pa man yung ano. Kasi, tandaan niyo mga lods, pag ang ibon matamlay, kulang sa attention o kulang sa mga bagay na dapat niya kailangan. Eh, hindi ka magiging ano, di ba, no? Walang ano ron. Wala akong nakitang ganun na kulang sa attention, kulang sa gulay, kulang sa ganito, tapos puro fertile yung ano, walang ganun mga lods. Una-una, magkulang ka lang sa seeds, mga ngayayat yan eh. Mahina ang ibon mga lods. Kasi makakapag-produce ng ano. Kaya minsan kung matatandaan nyo yung mga nag-iibon, bumabagsak yung ano, yung mga ibon. Hindi naman lahat ano, nabubuwal. Maring ano yun, yung kinalalagyan niya, wala sa kondisyon. Sobrang init. O kaya minsan, trabaho, nagkukulang kulang na sa supply yung ibon. Maring sa tubig, minsan natatapon nila yun, alam ko, malit lang yung lalagyan. Sa pagkain, tinakapos sa limbawa, o kaya hindi mo na ibibigay yung gusto ng ibon, yung dapat na ibigay. So mag-inakay man yan, umitlog man yan. Minsan first clutch pa lang, buwal yan, mga lods. Pomba. Kasi alam ba, 5 yung inakay niya, no? Tapos yung binibigay mo, kulang na kulang. Sinusubo niya yun sa mga inakay niya eh. Kasi yan, hindi na makakaramdam ng busog yan. Kasi nga, ano na siya, dahil kakain, di para pakiramdam niya, busog na, no? So isusubo niya yun. Kaya sa sarili niya, hindi nakakaramdam yun. O ay gutom. Mali ako ron lang. Gutom pala. Hindi siya makakaramdam ng gutom kasi babalik niya dun, ay bibigay niya dun sa inakay. Ngayon pala siya talagang ano, wala na laman yung tiyan niya. Bull yung ibon mo mga lods. Kaya kailangan ako, tinatansya ko yun mga lods. Kung 3 yung inakay, sinisiguro ko sapat dun sa 3, tapos sapat dun sa 2 pares na kak at saka head. No, sobrang ko konti lang. Kasi fighting yung maraming kailangan ganun yung system. Sobrahan mo lang, konti lang. Na hindi sila, ano, kasi ano yan, kain lang ng kain, tapos isusubo nila eh. Kung kapos yan, napakain niya yung inakay, okay. Tapos siya gutom, buwal yun mga lods. Kasi nga bukasan, bibigyan mo na naman, di ba? Gutom na naman siya, wala. 2 bagay lang yun. Pag inuna niya yung sarili niya, patay yung inakay, mga lods. Di ba? Kaya kailangan, sa pag-iibon, kumbaga inaalam mo yung kailangan ng ibon, ano ba, pag-aralan mo siya. Kasi bawat ibon mga lods, may ano yan, kahit parakits lang yan. May attitude yan, bawat isa. Lalo na yung mga, yung mga breeder natin. Pag-aralan mo, may maselan, may mabait. May yung nagtatapon ng seeds eh. Kaya pag nagtatapon ng seeds yun, sinasapinan ko. Alam mo yung makalkal. So, sinasapinan ko yun. Tapos pag nagutom, kakainin din niya yun. Di nakasalo, di ba mga lads? Ganun, pag-aralan mo yung bawat isang ibon na pares, mga breeder, kung ano yung ugali nila. Kumbaga, ikaw ang makikibagay sa ibon. Kung may kato yun, bahala ka, mo kumain. Ganun, hindi ka magiging magaling na mag-iibon pag gano'n.
Kaya tayo mga lods, hindi naman sa pag-ano, tama, sunod-sunod talaga, walang puknat yung pamimisahan nila kasi alagang-alaga natin. Kasi natuto na tayo sa mga nagdaang mga naunang kamalian natin, kumbaga. Hindi, wala tayong alam, ganun. Ayun, research, nood-nood ng konti-konting video. Kasi ako, kung ano lang yung gusto kong alamin, dun lang po-focus ako dun mga lods. Tapos titingnan naman ako ba, yung pa rin. Parang kino-compare ko talaga, tama ba to? Tama ba tong ganitong sistema, ganyan. Minsan may saliwa na hindi raw ganito, ganyan at ganyan. Kaya tinitingnan ko yung lamang. Pag lamang yung sinasabing ito dapat gawin sa ibon para maging fertile, yun ginagawa natin. Kaya ano tayo mga lods, ang mga breeder natin pisa lang ng pisa. Ganun lang mga lods sa pag-iibon. Kaya importante, mahal mo ang pag-iibon. Kasi kung hindi mo mahal ang pag-iibon, huwag kang aasang bibigyan ka rin niya ng magandang kapalit. Kasi hindi mo binibigay yung gusto nila, di ba mga lods? Kaya yun, yung mga sagot ko sa mga sa mga nagtatanong. Kasi minsan nang-exit pero tuloy-tuloy yung mga tanong. Diba, ito, tanong niya. Isa, ito, tanong niya. Yan, pinagsama-sama ko mga lods. Yan mga lods. Ngayon, kung gusto nyo mag-topic tayo ng iba, meron kayong hindi alam. Malay nyo, hindi ko rin alam. Di topic natin. Research tayo, di ba mga lods? Paano mga lods? Hanggang doon muna. Sana yung mga nagtanong sa akin, paunti-unti nagsama-sama ko na yung mga lods Sana naintindihan nyo. Sana nakapulot tayo kahit konti lang. Di ba mga lods? Sa mga UB nating mga kaibon. Okay mga lods, hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!